kamo dayon, palihog ko ta sa apela tungkuan. Apela. Okay? Nana ba sila si kuan karon si Giovanni o si May Elizabeth? Langaw dire. Ang ilang baby nga si Eliana Faith, no? Tulo na ko Eliana sa tuang simbahan mga igsoon. Tulo na kay Eliana, na Eliana dire na po Eliana di atong usa. Na po Eliana si Faith. Sige, pwede mo masaka dire si Giovanni o si May, no? Ilang anak again si Eliana Faith Judaya. Hodaya. Depende na sa pagbasa. Hodaya or Judaya. Praise the Lord. And also, doon yung mga ninong o ninang sa mga igsoon. Akong tawagon ang ninong o ninang niya atong hangyoon nga musaka po sa stage. Kaya sila man ang mga main nga mga witnesses alang sa paghalad nato sa bata karon. Si Angelo Sirano, og naa ka karon rin palihog saka, si Barry Kinapundan, si Roy Vincent Pilapil, si Kim Harvey Baleros, Mark Ernie Inodio, Ken David Russell, maragtuan sa London. Then si Dwight Sanchez, Jovito Hodaya, linya lang mo dire sa likod nako. Dayon si Kane Auman, Fernando Tero, Lectulilin Seldora, Juve Jane Pagurugon, si Lucy Sanchez, Elvi Tiro, Vanessa Pagurugon, Abigail Hodaya, si Raquel Baleros, Rona Solabo, Eliza Russell, tuwagyan po si London, Crisel Montesilio Montes, then Genevieve Factoran, then Emmanuel Seldora. Paliw ko ato akong ipangtawag mga igsoon, please come forward and come up on stage kay kamo man ang mga ilang napilian karon nga mo sponsor ni Baby Eliana Faith, no? Hinamdom yung mga igsoon 3 years or 4 years ago, mga 5 years ago, dili day 5 years. 12 years ago di ay. Katong nagmabdos pa si Saul pag conceive gyud niya, nagampo man ni Lord nga babayi ba. Unya dayon nangay mi ni Lord babayi ko Lord ang pangalan ni Eliana. So nagsabot namin nga Eliana ang pangalan. Napatoy sumpay. Pero Eliana niya kay pag gender na lalaki man. So nahimong Rich Nathaniel. Ya karon 12 years old na. Ingko sayanga sa atong Eliana, ay wagin magamit kay revelation na ni Lord sa mua ba. Nindot kinangangan Eliana. And then si Jean og si Onel, gitagaan ni Lord og baby na Eliana man, ko ay salamat na Eliana. And then si Pastor Onel po Pastor Jika sa Iligan, pagkabuntis mo ni Pastor Jika, ingo mo siya nga pwede Eliana among ipangalan. Si Jean de nananghid, among gamiton ang Eliana nimo pastor. Kay murag wa na gisuroy plano ang Ginoo taga amig babae ba siya lang. Unya Eliana po ilaha. Kun naduha na nidaghan na maayo. Imbes wa gyud na Eliana, karon na po Eliana. Kasi mo sunod nga maghangihang Eliana pwede ra. Pare sila lain. Eliana Arya, Eliana, asa mo hang Eliana Paris? Kisia, Arya, Kisia, Eliana Faith. Naagi Paris mga igsoon, no? Kay ang Eliana gikan sa Elias ba? Elia. Anyway, salamat sa Dios og niya sila karon mga kaigsoonan I think murag kulang sila. Alam mo kaulaw kay sao man kamo man napilian nila gyud niya mga nagpasabot ani nga mga kasaligan mo, no? Of all the people nga ilahang nakita,
kamo mo'y ilang kasaligan nga mahimong second parents ni Iliana Faith. Ang ato ang gibuhat dinhi mao ang pag-didikar sa bata. This is what we call child presentation to God. Ang atong pinakamodel si Jesus in Luke chapter 2 verse 22, ingon siya nga gitawag siya nga ni Jesus o nga Jesus. They brought him to Jerusalem to present him to the Lord. Si Mary o si Joseph nagdala ni Jesus to present him to the Lord. Diin, dito sa temple. Dito sa templo mga igsoon, diin, doon na na-instruction si Lord daan. Nga, in times of purification, ang tanan nga mga bata, mga igsoon, gani si Jesus, 8 days old pa man. Naay, tari sa luyo? Palihog tag, badlong ano na sa luyo, kay naagian na mong tari dito ganyan, porte daghan ng tao. Unya, gidala nila si Jesus. It was the decision of Joseph and Mary. Kay ang bata, wala pa man ni pagtuo, wala pa man ni siya kibalog, na unsay nahitabo karon. Ang ilang nahibaluan nga nasa gitanaw nga ambot kinsa ning tawhana nga nagtabi. Maor na niya nakita karon, pero wala siya kibalog, gidala siya sa mga ginikanan na si Giovanni ug si May. Meaning, a child presentation or dedication, it is the decision of the parents according to their faith to God. Nga si Iliana Faith, gasa sa Ginoo diha sa ilang kaminyoon. Usa ka good and perfect gift nga gikan sa amahan nga langit nun. And in response to that, because of their faith, niya sila karon nagkasabot sila nga ilang ihalad sa Ginoo ang mga bata. And officially today, si Faith or Iliana Faith, mahimo na siyang official gyud nga dedicated gadto sa Ginoo. Kay si Jesus nahimong official ang iyang pangalan, nahimo gyud nga gigamit ng iyang pangalan publicly after sa iyang dedication. So kani din dedication usa na siya sa pag-establish nga ikaw gyud na gihatag gyud na sa Ginoo, nanayog ka, existing ka, no? And then ang mga ginikanan doon ay mga responsibilities. According sa inyong pagtuo, inyong gidala si Iliana Faith dinhi to present her to the Lord. But si Iliana, bisag gipresenta na to sa Ginoo karon, she needs somebody nga makita niya sa iyang pagtubo as number one, as a teacher. As a teacher. You will be the first teachers. Ani? Ang pirmi niyang makita gyud kamo. Ang una niya madunggan gyud kamo. Mao na nga kamo moy mutudlo ni bataan. Ingon ang Bible sa Proverbs chapter 16, train up a child in the way he or she should go, so that when he or she is old, dili siya musimang sa dalan. So, Giovanni, may kamo gyud ani. Naay mga ginikanan nga gusto nilang i-dedicate ang bata nila sa Ginoo, nya paghuman, wala na sila mo paduol sa Ginoo. Kinsa may mutudlo sa bata? So kamo gyud. Kamo. So you need to know more about God so that you can have something to impart sa bata. Ingon ang Bible, impress the word of God to your children. Ang word nga impress, dili ni siya kay ba lang. Ang impress gani mura na siya printing press. Nga naa kay mga litra diha, nya imong ihaklap dito sa papel, pag-ana, the same gyud. O kung sa naa dire, maogi mo haklap, murag sa atong panahon karon, photocopy o Xerox copy. Kung usay naa as original, mugawas gyud dito. Mo na kitawag impress. No? So, you will be the first teachers. Ikaduha, as a model. Ang teacher, igo lang mo tudlo mo sulti, pero a model mo show. So show the child what is to become a Christian or what is to be a God-fearing child. For example, mayroon ka nga, nak, ayaw pagsigbarkada ha, anya ikaw nagsigbarkada. How can you teach the child nga
ayag buhatan ni, and you are doing it. Di ba? Di ba, May? Mingon ka, ayaw pagsigig, ayaw istoryaan ng award, ha? Bad words na, bad na. Nya na malikas ka. So, kupyahon yun niya. Nga naman, you teach the child and you make yourself a model. So, mingon kay ayaw pag bisyo, ha? Nya nagbisyo ka. Di ba? Si May, mingon si May sa bata, Bebe, ayaw pag binaldita, nya baldita kay siya. Di ba? So, mingon si Bebe nga, unsa nang word nga maldita? Unsa nang word nga ayaw? Mingon kag ayaw buhata pod para makita niya nga wa ka magbuhat. Pero mingon ka nga, Bebe, kinalan mo simba ka. Simba pod mo, kay wa man siya kibag unsa nang word na simba. Mingon mo nga, Bebe, dapat kay ba ka mo pray. Dool ko no gamay ingon siya. Kana. Kay marag lagi or kay mo, amo day kay siya mo kugos. Mingon siya, Bebe, dapat mag-pray ka. Pakita ninyo siya nga nag-pray mo. Dapat magbasa kag Bible. Pakita ninyo nagbasa mo Bible. Kay model man mo ha. Okay ra ba ninyo, Job? Okay ra ninyo, model mo ha? Atubangan sa congregation, misanong mo nga kamo mahimong teacher, mahimong model. O dapat, number 3, mahimong mentor sa bata. Mentor is to show the child the future. To guide the child what is unsay na sa future. So, kamo mo mentor sa iya ha. Mutabang sa iya pagdala niya nga atos kalampusan. Okay? So, as a teacher, a model, and a mentor. Okay? So, mo na inyong trabaho. Of course, inyo man ang pakanon gid ang bata. So, given na ang paghatag sa iyahang physical nga panginahanglan. Sa spiritual na niya o sa moral na niya akong gipakita ninyo para naamoy magiya sa bata. Okay? So, kining bata, nabiya ni katuyoan si Lord ani. Dako kay purpose si Lord aning bataa. Nakasalalay ang iyang life sa inyong pagatiman. Mao na nga, mangutana ko ninyo at tubangan sa congregation. Inyo bang gidawat, i-accept ba ninyo ang akong gitudlo nga mahimong responsibility ninyo para sa kang Eliana Faith? Yes, Pastor. Yes, Pastor. Are po tas mga ninong, sugninangs, ang inyong pagbarog din, dili na siya pang gift during sa birthday, during sa Pasko, dili lang. Of course, murag part naman na siya, no? Kaya karon gani, murag tagaan siguro ninyo gift. Wako kay balo ha, joke ra na. Pero sa inyong pagbarog, ning agree mo, ning dapat mo, ni accept mo sa reality to become second parents ni Eliana Faith. And of course, you will be the second model, second teachers, second models, and second also mentors ni Eliana. So kung unsay ilang ginabuhat, dapat makatabang mo. Then pag model gani, every time nga si Eliana Faith mo tanaw ninyo, angay mong sundon. So ipakita sa maong bata ang kinabuhi nga angay nga sundon. For example, nahimo kang engineer, mingon siya, wow, kanindot sa ko ang ninong engineer, I want to become like him. Pero nakita gaya niya nga nagsigir kag lunang sa kahubog. Ingon ano na akong ninong? Di na pwede. Dapat ipakita ninyo ang saktong model. Mungutana ko ninyo, musugot mo ani? Sugot. At tubangan sa Ginoo na naad mo karon og sa mga tao para aning bataa. Mao po sa inyo, sugot mo sa mong trabaho. Sige. At tubangan sa Dios og atubangan sa mga tauhan para sa kayuhan nining bataa nga matabangan siya, nga magtubo siya, nga makaila sa Ginoo og ang katuyuan sa Dios nining bataa matuman gayon. Okay, so ato ta karon sa ato ang pagdedicate. Can I ask the congregation to stand up and ato silang kuyugan sa ato ang pagdedikar ni Eliana Faith Hudaya mga kaigsuonan. Okay? So pwede kong makugos. Okay, Eliana Faith Hudaya, karong orasa, niya kakaron gidala sa altar sa imong ginikanan para ihalad ngadto sa Dios. Gikan karong orasa, ako magahalad kanimo ngadto sa imong magbubuhat nga mao ang Dios. Sige, let's pray.
Father, in the name of Jesus Christ, we thank you for the gift of life that you have given to Giovanni and May Hudaya. Salamat Ginoo, atubangan sa congregation, bisan pa nini mga witnesses karon. Nias akong kamot, Lord, ang maong baby, ako ning ihalad kanimo. Thank you for the open heaven, Lord God, that you will accept our presentation today. Amo kining i-present kanimo karon, O God, si Eliana Faith Hudaya, in the name of Jesus Christ. Lord God, Ginoo, imo siyang kuptan gikan karong adlaw kay imuha man siya. Lord, and right now also, I pray that you will anoint, you will bless the oil, anointing oil, O Lord God, that I'm going to anoint her. Lord, salamat Ginoo nga kining maong anointing oil. Lord, mahimong sign of your ownership, your power, your favor, and your blessing that will be upon this child, Father. Thank you, Lord. Okay. Eliana Faith Hudaya, right now, I anoint you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Father, right now, once again, ako nang gidihugan karon si baby. Gikan karong adlaw, officially, ikaw na magkupot siyang kinabuhi, ikaw man nag-iya siyang kinabuhi, ikaw magagiya kaniya. Lord, nga magatubo siya Ginoo, nga naang kaalam mo kay balo. The spirit of excellence will be upon her in the name of Jesus Christ. Lord, fulfill your purpose upon this life, Lord God. Lord, nga magtubo siya, nga makaila kanimo, adunay kahadlok kanimo, nga magtubo siya, nga mga lagad kanimo Ginoo. Lord, kining bataa o Dios, Lord, do na kay dako kayo nga plano niya. Busa, Lord, nag-ampo ako. Imo siyang i-keep, Lord God, in your mighty hands. Lord, kurala siya sa imong protection, divine protection. And Lord, tuguti nga imo mga angels, magpalibot kaniya sa kanunay. And this child will be covered by the blood of Jesus Christ. Lord, nga walay bisan unsa man nga plano nga dawtan sa kaaway nga makahilabot ning bataa, bisan pa sa iyang panglawas, Ginoo. Lord, panalipdi Ginoo nga walay mga sakit-sakit o Dios nga mutakboy ning bataa, Ginoo. Liguna ang iyang immune system kanunay o Dios nga makasugakod, makasagang sa mga kagaw siyang palibot o Dios. Lord, magtubo usab siya nga maimpluwensyahan siya sa mga maing butang gikan kanimo Ginoo. Salamat Lord God nga bisan pag Ginoo kining bataa, magtubo siya nga mahimong kalipay sa mga ginikanan na sa ubang mga tao. Nga mahimo siyang panalangin Ginoo. Nga Lord God, ang maong bata o Dios, Ginoo, maghatag yung himaya sa imong pangalan. Right now, Father God, si Eliana Faith Hudaya, akong ihalad sa imong mga kamot karon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus Christ's name. Amen. Lord, ako sang giampo ang mga ginikanan, panalangin ni sila sa kanunay. Nga mahimo silang the best teacher sa mga bata, the best model, and the best mentor, Ginoo. Salamat o Dios, bisan sa iyahang mga ninongs o ninangs, Lord. Salamat kay Ginoo nga ikaw mag-bless kanila. Ako silang ihalad kanimo, Lord God, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Nagkanta siya. Nagkanta-kanta siya. Kanin bata, mapastor ni. Congratulations. Okay. Papirmahin niya nila niya. Ang usa ato lang yata. Balik sa church. Thank you so much. Pwede na tayo makapanglingkod. Pwede na. Baka mo mag-picture, no? Sige lang. Napa ba mo diha? Napa ta? Okay na ito ang kuha diha. Praise the Lord. Okay. Siya marang orasa na, alas 10:30 na. Okay na kayo. Praise God. Asa naman? Ibutang. Nawa na pod. O, nara. Daghan lagi nagkuan, daghan lagi nag mga suwat. Okay. Oh, naatay karon ng January mga igsoon, announcement na to. Karon January magsugod ako na nang gisulti. My first 21 days journey in 2026, January 1 to 21, let us set up the kingdom culture and values atong kinabuhi personally, and let us allow the Lord to mold us
Atong tugutan si Lord nga mo hulma na to, mo purma na to, mo prepare na to para sa tibuok tuig sa 2026 mga igsoon. Kasi gusto mo apil ani. Murag hinay laging amin sa mga apil. Na ako'y gihimo nga booklets. Next Sunday, ako nang idalon dire. Katong mo apil, mao lang ang makadawat mga igsoon. Of course, naa siya gamay kayo nga amount kay para po na i-value ba. Good for 21 days na siya. Nga booklet nga ato ang devotional everyday para pariha ta mga igsoon. Nga mo na imong basihan, mo na imong devotional matag adlaw. Of course, na po ni siya ay katong ngingon nga prayer and fasting. Ang tuyo na to ani mga igsoon para mamulta, para ma-prepare ta sa tuig 2026 mga igsoon. And of course, ako pong idalikit pagpahibaludaan ang atong first fruit February 1 mga igsoon nganong i-advance ko ni kanunay because January will be our month of preparation ani. So karon pa lang daan preparahi ang inyong month of January para sa first fruit sa February 1. It will be Sunday mga igsoon. And na ako'y gamay nga natay short nga testimony unsa ang first fruit o unsa gibuhat pod sa Ginoo sa ilang kinabuhi mga igsoon sa dihang nag-start sila pag-engage sa first fruit. Akong gitawag naba ang video na akong gitawag si naba si Emily kasama ron. Nara. Dalilin. Okay, pagpakar to si Lord mga igsoon. Usa siya ka businesswoman kauban sa iyang husband nga nagnegosyo pod sila og kananan unya kita jud ko saksi jud ko silang pagsugod mga igsoon nga pertirag yung gamay na jud kayo nga murag alanganin kayo ikaon didto pila lang kalamisa mga siguro 4-5 kalamisa mga igsoon pero sa dihang nagsugod sila sa pag-engage ani something happened explode good mga igsoon og siya na lang ang motiwas na siguro siya gamay nga video imong gihatag okay sige si Emeline Paipa. Kuya. Mayong buntag mga igsoon. Ako di ay si Emilyn. Gikan ko sa motivated team. Anya ako karon para mo testimony sa ako ang story of my first fruit. Pagsugod sa pag-apply nato sa first fruit, wala ra jud ko ga seryoso. Kapil-apil ra ko, basta na lang naka-apil. Ako di ay negosyo, ga-start ra jud sa gamay. Hantod gipadak-an sa Ginoo. Pero wala jud ko'y pag-ubi hasta tithes. Wala na nako gi-ubi jud ang tithes. Bisan nakita na nako nga gi-bless ko sa Ginoo. Until niabot jud ang dakong trials sa akong kinabuhi, ang among natigom nga income na wala rasad nagamit sa hospital bills. Nagsunod-sunod jud ang mga problema about sa among financial kay kaduha jud gioperahan akong pares. Unya gisundan sa akong mama ug papa namatay ra gihapon. Gikan sa ospital namatay ra gihapon. Ato nga time di jud protektado among financial. Kay sige rami og balik-balik sa ospital. Pero bisan pa man God is good jud kay pag word ni pastor sa next first fruit para February 2, 2025 ang iyang word mo'y nakapabli sa akong salabutan. Nag-ingon sa Romans 11:16, if the part of the dough offered as first fruit is holy, then the whole batch is holy. If the roots is holy, so are the branches. Akong nasabtan kay gidrawing man to ni pastor, gidrawing siya og do, minasa nga do, nga unya gibahin niya og 12 ka slice or 12 ka pahat. Unya gikuha og isa para i-offer as first fruit or unang bunga. The rest ana or nahabilin himuong holy ni Lord. Mauto nga kanang ako nasabtan na ato nga ang ato daing income sa whole year kuhaan jud natong isa ka
isa lang kabulan. Ang whole year ana himuon jud ay balaanon jud ay ni Lord. So mao to nakaingon ko sa akong sa bitaw no, na-trauma na baya ko sa gastuhan sa ospital. Ako kanin tumanon, seryosohon kanin ako ang first fruit. Maong kini nga verse Romans 11:16 mo'y nakatandog nako ug akong giaksyonan dayon. Nagigkobinan ko sa Ginoo nga nagingon ko, Lord, para imuha ni ang akong unang bunga, para himuong holy ang the rest nako nga bunga, himuon imong holy ang whole year nako. Kabalo mo mga igsuon, sukad lang akong giseryoso ang first fruit, gihatag nako ang akong whole income sa whole month of January, namuhat jud ang Ginoo sa akong kinabuhi. Gituman jud ni Lord ang iyang promise na iyang balaanon ang tibok tuig. Ipasubrahan pagani more than sa akong expectation. So sa karong 2025 iya ko giprovidean og balay og gisundan dayon sa expansion sa akong itiri nga sa una muhalin ra og 5 digit adto ra padulong sa ospital. Karon na ni fully ubi ko sa first fruit, muhalin ako og 6 digits everyday. Everyday na mga igsoon. Unya, giprotektahan pa jud wala na yung mga hospitals. Maong dako kay kong pasalamat nilang pastora o ni pastor kay tungod ana maayo kaayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Maayo kay siya, mamuhat jud siya kung mupuli o kay ta. Og karon ako ipakita ninyo di ay ang before nako nga wala pa ko ni ubi. Before nako nga video nga kanang picture di ay sa katong gamay pa akong tindahan. Hantod nga ni abot na hantod karon nga 2025. Kana mao na siya ang Wow, grabe yun. Danong kayo? Now, what's up mga po? Kung asa ang labi o barato, akong paborito. Yes mga po, maunag yun siguro ni ang pinaka-the best o most recommended nga karinderya nga ako pirmi balik-balikan. And by the way, unang vlog pa lang ako, maunag yun ang ako pirmi balikan din ni nagyod sa Kinalumsan, Lapu-Lapu City. And by the way, dapit ra din ni siya diri sa may Julis, kining crossing, padong Karahay, o ang kini padong dito sa Merkado. Usa na siya sa akong ikarekomendar ninyo ang pirming balik-balikan. Init pa, gikan langit. And by the way, init pa ang iyahang mga putahe diri, no? Gabukal pa. Most recommended kaayo na siya nga mga kananan diri. Maglibog na lang ka kung unsay mo pilion tungod sa kadaghan og lami kaayo nga mga kananan o mga putahe sa Inato ni Do. And by the way, ang Inato na Do magsugod 24 hours. By the way, 24/7 mag-abli ang Inato na Do. So ari na mo. Wow. Wow, grabe yun. Danong kayo? Labo pa lang yun. Amara rin ko may igsoon. Salamat. Kabayan. Napayosa? Kana. Oh, bago na karon ning gawas. Niya karon. Okay, salamat kay Helen. Ang imong cellphone ako ano ni? Ako na imong cellphone or okay. Ayang gisulti nga wa pag isa kasuway katubag yung mga tao niya mao lagi iya na lang gisulat pero kato yang gisulat mga ison iyaha gito nga sinulat wa gi mi kibalo ato
para lang maditso-ditso ang iyahang istorya. Usa sa ko ang nailhan ni Milin, murag kaniadto murag naa siya naadikan nga murag naa ni siya laing bisyo kanang dali ra makakwarta ba usa tingnan to. Naadik sa kasino. Karon naadik sa presensya sa Ginoo. Praise God. Why absent sa pagsimba, sa alagad sa Ginoo mga igsoon niya. Kato, story to niya o nila nga naa sila'y potential pero wa ma-unlock. Tungod kay wala yawi ba? Naningkamot sila maayo, grabe ang ilahang pressure pero wa gihapon kayo. Naalang pero kasagaran. Karon mga igsoon, sulay ninyong bisita dito sa may iskina sa Kanhulaw mga igsoon kanang karahay niya dito ana dito. Inig-lifter nimo diha, makita nimo diha ang ilahang tindahan nga nilapad og maayo niya. Matingala ta kay ang ubang mga kanaanan sa tupad o atbang mga igsoon, pipila lang kabuktua dito ang mangaon sa ilaha naghuot mga igsoon. Amo to si naa. Ang akong nabantayan na kay murag naa ang presensya sa Ginoo. Naa ang pabor sa Ginoo. Tungod kay nakoy gamay nga pakita ninyo, ang meaning sa first fruit is promise to come. So, do not stop. Ayaw kunda nga, mingon ka nga, kausara ko nag-first fruit, human na. O kausara, di, human, wala kayo paabuton. Ang first fruit niya is every year, yun na siya. Every year. Nga nung gitunong tani o kanang February 1st Sunday, tungod kay, atong ihatag sa Ginoo ang ato ang January. 12 months mga igsoon, atong ihatag ang usa. Ingon ang Bible, kung imong ihatag ang usa tipak, nga nahimo ng balaan, ang tibuok yun nimong minasa, pulos na balaan at tubangan sa Ginoo. Mo to yung gibasa ganina. Mo na nga, ato nang gipadayon, because gusto na ko nga ang mga Phrygianites, ma-unlock ang inyong panalangin. Maablihan ang mga dagkong panalangin mga igsoon. O gani, karon tuiga pila kasakyanan ng ako ang nadidikar mga igsoon sa mga taga-Phrygian. Unya wa pa kay mosugod ang 2026. Paspas na po kayo nga akong pag-dedication. Karon lang buwan na, mot pila na kasakyan ako na dikit, murag 5 na unom. Nga mga motor. Nga napag ginagsaad nga, pastor, magpadidikit ko. Kung asa man sakyanan siya, wa pa. Pero ipadidikit ko na daan. Grabe pagtuo mga igsoon. Tuwa pa gani sa kasa, ipadidikit na daan. Ayaw lang po, maikog tana mo, ato tas kasa niya, maglihans ta, di pa man na imuha. Okay? Pakpakan na to si Lord mga igsoon. Woo! Ato tas ato ang message. Hapit na tamahuman mga igsoon. No, kaya rason, sir, man takapindire. Atong mensahe mga igsoon is obedience invites God's presence. Sa ako nang gingon, the whole month of December, ang gihatag ni Lord nato nga message is about obedience. Tudluan ta ni Lord unsay mga impact anang nga obedience, unsay mga panalangin. Last Sunday, akong gi-share mga igsoon is obedience kay to God's blessing. Ang pagtuman mao ang yawi sa panalangin sa Dios. Now this time, gusto na ko nga makita pod nato unsa ang pagtan-aw ni Lord sa usa ka tawo nga mati numanon. Kanang mutuman, mo-obey ba? So this time, akong hisgutan ang presensya sa Ginoo. Ang imong pagkamatinumanon, mo na siya mag-invite sa presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. O kay baluta, what will happen sa usa ka tawo kung kanunay naa ang presensya sa Dios. Ato'y duko ito mga ulo mga igsoon. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you once again for all your favors, O God, your goodness, your faithfulness sa mong kinabuhi. Lord, salamat sa mga testimonies for the glory of your name. Og in this moment, Lord, tudloy pa kami dugang may tungod sa obedience, Lord. Salamat nga kaming tanan na abli among kasing-kasing and we are happy and willing to receive your word. Holy Spirit, let your anointing come upon us. Teach us, Lord God, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen.
In John chapter 14, verse 21, doon na giingon si Jesus diya, whoever has my commands and keeps them, kanang word nga has and keeps, mo na siya ang nag-obey. Bisan kinsa ang naa sa akong mga sugo niya, iyang gituman ni, gikip niya, is the one who loves me, and the one who loves me will be loved by my Father. Grabe no, naa ang gugma na yun. And then, I too will love them and show myself to them. Kanunay siyang magpadayag siyang kagalingon diha anang tawhana nga nagmatinumanon. Meaning, closer siya pirmi sa mga tao nga nagmatinumanon mga igsoon. Kanunay siyang magpadayag siyang kagalingon. Ipailan niya yung kagalingon mga igsoon niya ng usa ka tao o sa mga tao nga kanunay nagatuman sa Dios. Sa verse 23, nindot ka mga igsoon, ingon siya, anyone who loves, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Tanawa sumpay, nindot kayo. My Father will love them and I will come to them. We will come to them and make our home with them. Kana palang daan mga igsoon, wa na. Lipay na kay taana. Mato pa ni Jesus, muanha mi. I and my Father will come and we will make our home. Mupuyo siya. Kauban na to. When we obey. Niya ito mga obedience mga igsoon. Naa kanunay ang presensya sa Dios. Ang imong obedience mag-invite sa presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao na nga bisan og mingon kag Christian ako, Christian siya, lain-lain ang dagan sa inyong kinabuhi. Lain-lain ang kahimtang, lain-lain mga igsoon ang level sa imong pagtubo o sa imong pag-ilas Ginoo nga naman. Lain-lain man pod og level ang imong pagtuman. Nay panahon nga siya nagtuman, ikaw wala. Napoy panahon nga ikaw wala, siya nagtuman. Pero ang imong pagtuman mauna siya makapa-invite sa presensya sa Ginoo nga magpaduol siya diha nimo ug maadto pa niya magpuyo pagyud siya kauban nimo. Usa kay dagway sa kinabuhi nga naa kanunay ang presensya sa Dios. Yes, dili nimo makita na in your physical eyes, your human eyes. Dili mo makita ang presensya sa Dios. Pero kung naa ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi, matingala lang ka kay naa tanang pabor nimo. Paboran ka sa Ginoo, igsoon. Amen. So usa ni ka butang nga dapat maablihan ang atong pananaw nga mahibaluan tani. Nga because most of the time mga igsoon, dunay mga struggles nga usay di ka katubag ba sa imong kaugalingong pangutana. Ngano man ni, nganong nahitabo man ni, nganong naging naani man ko, nganong nag-struggle man ko, nga nangalagad man ko sa Ginoo. Igsoon, evaluate imong kaugalingon basig dunay mga butang nga specific nga gipabuhat ni Lord sa imong kinabuhi, nya wa na mo buhata. Unya imong rason moingon lang ka nga kasabot ra ng Ginoo. Sultihan ta mo mga igsoon. Kasabot ka noon ang Ginoo pero doon ay butang nga dili niya mahatag nimo tungod kay wala ka motuman sa yaha. Muna hinungdan nga daghang kay mga tao nga dili utang sila kaugalingon kay nag-struggle sila, dili na kauno nagtarong kay nag-struggle sila. Igsoon, kung naa ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi, walay struggle. Walay struggle. Kani nga saad mga igsoon. Sa diyan ako nang gibasa, hinay-hinay na akong gibasa. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Kung asang presensya sa Ginoo naa ang
panalangin o pabor. Because He is the source. Usahay pangitao na to ang panalangin dito sa layo sa Ginoo. Ang atong unahon mga igsoon, pangitaa ang presensya sa Ginoo. So dili kinahanglan nga magsumok-sumok kag asa pangitaa ang presensya sa Ginoo, just obey His command and His presence will come upon you. Learn to obey and you will experience the fullness of His presence in your life. Usahay nga nung dili ta maka-obey, nahadlok ta. Magpanagana ta. Mura bitaw ka ng kulang kita sa pagtuo. Mo na di ta ka-obey. Pero kung imuha lang yung tumano ng Ginoo mga igsoon, kay balo mo, unsay sagad nga dili kay nato matuman ng Ginoo when it comes sa kung dunay pangayoon si Lord sa tuwa. Kay naatay kahadlok, naatay pagpanagana, naatay pagduha-duha. Usahay gani dili ta faithful kayo sa tithes and offering. Ang resulta, magstruggle ra pud ta. Kana osala na sa may example. Daghan pang gisugo si Lord nga angay natong buhaton mga igsoon. Pag ingon niya pag-ampo sa kanunay niya, wa ka mag-ampo kay maliit naman kas trabaho, nagtuod ka nga imong trabaho mo gaan ug wa kay pag-ampo. Amen. Wa kay ka mag-devotional kay naliit na ka, nagtuod ka nga hatagag kag kalinaw na ang kalinaw sa Ginoo. Gisugo man na niya ngano wa man nimo buhata. Unya ningon si Lord, be holy because I am holy. Nya wa ka magtinarong. Sige lang kag pakasala. Di mag-struggle yung ka. Nga naman, the more you commit your sin, the more mo distansya ang presensya sa Ginoo. Pero the more ka mo obey sa Yaha, the more po siya magkadool sa imo, ha? Hallelujah. Last Sunday, akong gitanaw ang Hebrew meaning sa obedience. Karon kay New Testament mo ni, Greek na po akong gitanaw in a biblical context. Implying a submissive and attentive response to authorities' instructions with understanding. Mao na siya'y pinaka-biblical nga meaning, Greek meaning sa obedience diha sa New Testament. Nga, submissive and attentive response. Meaning, imong gitugyan, gicommit imong kaugalingon to do such thing no matter what. Because you know that this is authority. Dunay authority is instructions with understanding. Nakasabot ko ani. That is why bisag lisod ni, bisag sakit ni, bisag medyo kahadlukan ni, buhaton ko ni nga naman. Because this is the instructions from the authority, nakasabot ko ani. Amen. So when God commands you to do such thing, number one, you have to submit. You have to be attentive dayon. Dapat maminaw dyan kang insakto and then mo respond ka because this is the authority of God nga gisugo ko, nakasabot ko, dapat ako ning buhaton. That's obedience. It's like a servant-master relationships. Servant-master, meaning relationship between the servant and the master. Pag mayon ang master do this, ang servant mga igsoon bisag tungang gabi pa na, because you are a servant, you will wake up, you will arise and do whatever the master has commanded. Kung usay gisugo sa master, kay servant man ka, mubarog jud ka. Usahay gani. Bisag hilantan ka niya, sugoon kasi mong amo niya, trabaho ka, gilantan ka, mulakaw rin jud ka, trabaho rin jud ka. Kaya amo man nimo. How much more dihas Ginoo? Amen. So mo na siya sa biblical context sa Greek mo na siya mga igsoon, submissive and attentive response to the authorities, instructions with understanding. It's a servant master relationship. Wala ko isulat diha ang Greek nga word yun kay lisod basahon. Murag
Hypo ko, duha ka word, compound word, hypo, anya ko, ako. Murag hypo ako. Okay, biblical obedience is about, number 1, aligning to God's will. Number 2, abiding in His words. Number 3, acting on what He wants. Number 4, accomplishing His works. Maura naman ang mga igsoon. When we talk about obedience, basta sa na atong isgutan mga igsoon, kanarang upat. Number 1, i-align ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios. Kung unsay giingon sa pulong sa Dios, puyi ang pulong sa Dios. Ikaduha, kinahanglan nga imuhang sutaon kung unsay will ni Lord. Unsay iyang kabubuton, mo'y matuman. Di ba? Kanunay ta mag-ampo, let your will be done on earth as it is in heaven. So, dapat ma-align ka sa will. Ang first nimong buhaton is, what is the will of God? Unsa may will ni Lord? So that I can align myself. Then, ang pulong sa Ginoo, imo na kanunay basaw so that you can abide. Makapirmi nimong ikauban ang pulong sa Dios. Kanunay nimong i-practice, kanunay nimong kinabuhi. And then, muaka according sa iyahang gusto. Dili ang imong gusto, kundi ang iyahang gusto. Amen. Acting on what He wants. Kung gusto siya mahimo kang balaan, pagbalaan. Ayaw siya giog, duwa-duwa sa sala. Nga naman, this is what God wants, to be holy. Pag imo ng supakon, grabe effect mga igsoon. Hinumdo mo, dito sa Garden of Eden, grabe si Lord nag-prepare sa garden, grabe ang mga tanaman, gipang plaster, grabe ang mga kayutaan, nindot kayo, tabunok kayo, gibutangan pa o mga dayan-dayan ang Garden of Eden, just to put the man after He created. Gibutang niya. Then, sa tanang kahago sa Diyos sa pag-prepare sa garden, usa lang kasipyat, disobedient tao, nga gainan niya si Adam, ayaw pagkaon sa bunga aning kahuya. Tanan nga kahoy sa imong palibot, ang bunga ana, pwede nimo kanon as your food. Ayaw lang yun ning usa. Nya kay iya magigikaon ang usa, pinaaging Eve. Wa mingon si Lord nga, sige kanang sayang man pog ipalayo ti kano kay nindot ba kay garden. Sige kanang kuan lang sa. Dinhilan sa ka. Wala Diha gipapahawa siya. Ingon anak kamangtas ang disobedience. Amen. Daghang mga tao karon mga igsoon nga murag naas Ginoo pero wala. Murag naas sa presensya, murag naas garden pero wala. Nga naman. Daghang mga tao por nga nagsimba niya nagpadayon sa pagpakasala. Ang akong role as a pastor is to guide you, to inform you, to tell you what is right and what is wrong. Pero dili ko muduol mo nga kusniton ti ka, suntukon ti ka, kung dili ka mutuman. It is your personal choice. Either mutuman o dili. Tungod kay ang effect ana, ikaw ra man gihapon. Ang epekto sa imong gibuhat, ikaw ra. That is why, kani number 3, dapat mo act, gyud ka, mo behave ka, kung unsay gusto sa Ginoo. Mingon ka nga, gibuhat man nila, uso man ni karon. No, it's not about uso, it's not about gibuhat nila, og unsay gusto sa Ginoo. Una, unsay ang kabubuton, imong ialayan, imong kagalingon. Ikaduha, unsay ang gisulti, sige po, ina. Dayon, unsa iyang gusto mahitabo sa imuha, sige mo na ibuhata. Dayon, unsa may iyang ipahuman sa imong kinabuhi. Because every one of us has something to accomplish. Wala ka moabot sa kalibutan nga way kapuslanan. You have something to accomplish. Karon mangutan nako, nahibalo ba ka ani? Nga naaday kay something nga i-accomplish para sa Ginoo. Inaati nga pastor, gusto ni Lord nga mahuman akong balay. No, it's not about your house. It's about what He wants. It's about His will. And it's about His words. Amen?
So karon pangutan ay mong kaugalingon. Am I accomplishing the works that God has given me? Bisaya pa, nagtiwas ba ako sa mga butang sa trabaho nga gipial ni Lord sa kuha? Ang pangutana, unsa ng trabaho ah? Amen? Asan yung ipaminaw karon? Karon, tug. Or naminaw mo sa pulong sa Ginoo. Pakpakan na to si Lord, mga igsoon. Kinirang upat kabutang igsoon. Hinuktukin ninyo maayo. I-meditate ninyo maayo. Na-align ba imong kaugalingon sa iyang will? Kay doon na rabuputay will. Naputay will, uy. Kanang atuang kabubuton ba? Ikaduha, kanunay ba natong gibutang atong kaugalingon diya siya mga pulong? Kanunay ba yung mga pulong nga naa nato? Nahigugma ba kita siya mga pulong? Sa tinuod ng mga igsoon, if you love the Word of God, wala na somebody nga magsugo pa rin mo, huy, nag-devotional ka? Huy, no. Because when you love something, no need nga i-follow up pa ka. Mutultol ang imong kasing-kasing. Magpangita. Kung asa to imong gihugma, pangitaon to sa imong kasing-kasing. Amen. Kita tanan, nakasuway naman si Rutag nahigugma. Pag nahigugma na ka, gawas atong gagmay kay bata, nahigugma to silang mama, ilang papa. Pero kanang, when you love something, when you love somebody, igsoon mangita magyug ka. Gusto mo jud kang mutanaw, gusto kang mangita, gusto ka makigduol. Ina na pod. Aligning in His words means loving His words. Kanabang nahigugma kasi ang pulong. Nya kanunay nimong gi-receive iyang mga pulong. Mabitaw mga igsoon nga January 1 to 21, atong i-develop ang culture to love the Word of God, to align nato siyang will, to act on what He wants, dili ang atong gusto. And also, let us know the works, atong hibaluan, unsay ako ang purpose sa kalibutan, unsay ako i-accomplish. Inigabot ba ni Lord? Mingon ba siya ni mga well done, good and faithful servant? Kaya ba mo anang well done mga igsoon, o sa steak pa na, giluto kag insakto. Dili ka hilaw-hilaw. Amen. Nakasabot ba sa kong gisulti? Kada bang sudan ba nga beef steak, stick mo say barbecue stick naman ang ban. Naay pangutan-on ka kay usay makakaon mamay magkuyog mi nilag meeting mga makakaon mi ana. Usay may mo sir kanang well done or medium? O kanang medium kanang hilaw-hilaw ba? Nga baka hilaw-hilaw o luto gyud. Siyempre na gutag luto paguron pamanggay nato sa tuwa. Kan luto kanang luto gyud. Pakan-untan mo hilaw-hilaw mo tag Dracula na. Pero naidaghan mga igsoon mo ingon nga sige katong hilaw-hilaw ako katong medium lang. Mura 50-50 ang pakaluto ko. Sa kanila gikauno. Akong gusto well done. Kaya nag-abot ni Lord mingon siya, mingon des Lord, well done, good and faithful servant. Hallelujah. Kana bang nahuman nimo ang iyang trabaho, nga iyang gi-assign sa imong kinabuhi. Ang pinakadako nga trabaho nato no, unsa di na? What is the work that God has assigned to me so that I can accomplish it? So, when it talks about obedience, kanang upat, maura na, kinahanglan imo hanang susihon. Na-align ba ka sa iyang pulong, sa iyang kabubuton? Nag-abide ba ka? Kuyog ba ka kanuna siyang pulong? Nag-act ba ka sumala sa iyang gusto? O nag-accomplish ba ka sumala sa iyang gi-assign nimo nga trabaho? Exodus chapter 19 verse 5. Dili ni nga to 5 to 6. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations
You will be my treasured possession. Tanawa ko na. Si Lord ba? Grabe niya ka, suod kaayo sa mga tao nga nag-obey sa yaha. Gani gusto niya nga i-value jud ka. Gisan ka nag-treasured possession. Mo ang Bisaya na mga igsoon ka ng usa ka kabahandi nga gipanag-iya sa Dios. Ang imo lang nakapahimong bahandi kay nag-obey ka sa yaha. Isya, out of all the nations, you will be my treasured possessions. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Linahi ka. Lahi ka mga igsoon siya. Although ang mo kalimutan ako, pero lahi ka. You are my treasured possession because you obey me. God calls the obedient people as His treasured possession. Ingay mo tapad nga bahandi manday ka sa Ginoo. Ikaw ang bahandi sa Ginoo. Kung nagtuman ka sa yahang kagustuhan. Now the greatest thing that can glorify God is our obedience. Timan ininindig maayo. Dili ang imong pagkamaay mo kanta, mo sayaw, dili kamay tungod kay may kamo instrument. Dili tungod kay gwapo ka. Yes, nalipay man Ginoo nga gwapo ta. Pero ang pinakadako nga makapahimaya sa yaha, ang imong pagtuman sa yaha. Amen? Ang imong pagtuman, ang imong pag-align sa iyang kabubuton, ang imong pag-abide sa mga pulong, ang imong pag-act, sumala sa iyang gusto, o ang imong pag-accomplish sa iyang gipatrabaho sa imong kinabuhi. Muna pinakadakong kalipay sa Ginoo. That is why, dili niya mapugnan, mapadool gid siya nimo, magpadool gid siya nimo, nga naman, murag mo magnet ang imong pagkamatinumanon sa Ginoo. Lipay man siya, adto man siya maghalungo, kanunay sa nakapalipay niya. Kung asa siya malipay, tuwa siya. Kung asa siya nahimaya, tuwa siya. Kung nahimaya siya sa imong kinabuhi, now kanunay siyang kauban nimo. Bisan pag di ka mag-ampo, Lord, uban ni ko, kuyugi ko. Bisan pag diwa ka mag-ampo ng mga igsoon, pero nakapalipay ka niya, nag-obey ka niya, God will come to you. Si Jesus may nagsulti, ako ang mahan, muanha og mupuyo kauban nimo. Amen. So there are signs of obedience. Number 1, we love God with all our hearts. Tanawan niya, mao ni mga signs na to. Number 2, we love one another. Number 3, we worship Him alone. Number 4, we serve Him faithfully. This is the sign of our obedience. These are the signs. Do you love the Lord? How about din napita? Direr may piri mo amin. How din napita? Do you love the Lord? With all that you are, kung kinsa man ka og sa tanang naani mo, gihigugman nimo si Lord. Nahigugma ta ni Lord? Kung nahigugma ka niya, tumana siya. Di ba? Ningon siya, if you love me, you will obey my command. Sumpay-sumpay na. The one who loves me will be the one who will obey my command. Hallelujah. And then tungkol sa atong gugma sa Ginoo, nahigugma ta sa atong isikatao. Dili na to siya awayon. Dili na to siya tunglohon, dili na to siya pasipadaan. Hinoon, ato siya dasigon diyas Ginoo. Sige, dasiga na imong tupad. Dasiga ina nga, gihigugma po kas Ginoo, gihugmati ka. Kay nahigugma man kos Ginoo, nahigugma ko nimo. Hallelujah. Dili ko perme mo mangutana, dili ko perme mo sugo ani mga igsoon nga ing na imong tupad na igugma ko nimo kay basik timan ani mo ba imong tuparan imong hangkras sunod Domingo. Mingka nga tuparan ko to kay mingos pastor nga igugma ti ka aditso na. Karon ra ni igsoon, karon ra. Hallelujah. And then ato siyang gisimba. So,
sign nga ikaw nagmatinumanon sa Ginoo, dili gyud ka mo absent og simba. Katong uban wa gid sila mo amin baka nahadlok. Katong kusog mo amin mao toy panalanginan sa Ginoo daghan. Pakpakan nato si Lord mga igsoon. And then mo serve kaniya faithfully. Why undang-undang? Ang imong pag-serve sa Ginoo no expiration till death na. Ingnon nimo si Lord, Lord till death do us part. Hangtod sa kong kamatayon Ginoo mo serve ko nimo. Dili kay mingon Lord, nag-abot ako 40, human nako. Ingon si Lord, ag human na ka, kwaon ta na lang ka. Kaya na may daghang tao mingon nga, human naman ko ana, human na. Ayaw kumpiyansa ng istoryaha. Klarohon ko niya, ayaw kumpiyansa ng mingon ka nga, ay human naman ko pangalagad sa Ginoo. Kung humanagay ka mga igsoon, niya imog yung i-convince mo ka galing, human na ka, wa na kay kapuslanan dinhi sa kalibutan. Then the Lord will take you away. Amen? Gusto pa man katang mabuhi mga igsoon. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Na doon ay mga butang igsoon, mga tao nga ako i-example karon. God is present when there is obedience. Kang Moses. Sa si Moses igsoon, nagmatinumanon siya sa Ginoo sa grabe na kabugat sa iyang trabaho, sa paggiya sa mga tao nga gahi kay mga ulo. Gikan sa yuta sa Ehipto padung sa yuta sa saad mga igsoon. Grabe ka pating sa mga tao, grabe ka gahi sa mga tao, supakiro sa mga tao. Pero si Moses, tungkol kay dunay instruction ni Lord sa iya, lead these people, igsoon, wa ko'y labot. Matupan Moses, I don't care kung unsa ni gahi ni mga tawhana. Ang akong gitamdan karon ang sugo sa Ginoo. Bisag ila kung sigihan og bato dire, mo padayon gyapon ko sa paghiyan ninyo. Iyon ana ang pagtuman ni Moses sa Dios. Ganin niya, doon ay panahon iniabot ang Ginoo, ganingon ang Ginoo. Moses, palayo diya be, kaya ako na nang laglagon tanan mga tawhana, kagahig ulo ana. Ingos Moses, ayaw Lord, ayaw. Because here I am, I will obey you. Grabe, si Lord na gitambagan ni Moses. Nga Lord, ayaw Lord, kay, huwag mo silang patyon, makaingon ang mga tao nga wakagwanta ang Ginoo ay. Ayaw, Lord, padayon na ta, Lord. Gipik-pik ron ni Moses, Lord, padayon na ta, Lord. Pero doon sa kabutang gipangay si Moses. O sa kabutang, nga diin, matod pa niya, bisag unsa na ako kamatudano nimo, pero dili gay kamukuyog na ako, din ako. O sa kabutang, lover kay si Moses sa presensya sa Ginoo. Grabe niya ka-lover. Di siya mabuhi kung wa presensya sa Ginoo. What is success without God? What is victory without the presence of God? Yes, kay palo ko nga maabot gimi sa yuta sa saad, Lord, kay palo ko ana. Pero unsa man ang saad kung wala ang nagsaad? Amen. Unsa man ang blessing kung wala ang tagyas blessing? Mas may payway panalangin. Basta naalang ang nagdaas panalangin. Bahala na lang why saad, Lord. Basta naalang ka nga nagsaad. Inana si Moses. Grabe. Hallelujah. Nga matod pa niya, Lord, if you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Grabe. Intubag si Lord ay, sige, my presence will go with you and I will give you rest. Hallelujah. Kay baba mo sa story ani, ingon si Lord nga, Moses, okay, padayon mo anang dalana, lahos na sa promised land. I will send my angel, akong sugoon akong anghel, akong ipagiya ninyo nga mo hatod ninyo sa dapit nga akong adtuan ninyo. Ingon si Moses, Lord, wala day ka? Siya, may problema, naray anghel. Siya, Lord, kung wala man kay ka, ayaw na lang, di lang tamo tiwasan ni. Di na lang tamo padayon na ni Lord. Ingon si Lord, okay ra lagi Moses, kay ipaboran ta naman ka, na may pabor, kadaging anghel ako ipadala nimo, okay na. Lord, tinuod man ka, nga, nalipay ka sa akong kinabuhi, tungkol sa akong pag-obey, nalipay man ka.
Upan niko. Ingon si Lord, nay anghel. Lord, kung anghel na malanggani, ayun na. Undangon tanani. Amen. Mura na sa kuan ba? Mura na sa kanang nagtabi kasi mong uyab. Kung wa man kay presensya sa Ginoo ning atong relasyon, undangon tani. Murag nalain lagi mong istorya. No? Kung ingon nila malanggay atong relasyon nga usay din nato man number 1 si Lord, undangon tan lang ni. Kung ingon nila man atong business nga pirmi na itong maawahay si Lord, undangon tan lang ni. Kung ingon nila magay akong trabaho nga wa ko'y panahon para sa Ginoo, undangon ko ni. Ano mo di ay mawaanin tanan basta na lang ang Ginoo. Nindutag kasing-kasing ni Moses Kaya ba mo mga igsoon, ang kasuko sa Ginoo sa mga tao, nahupay. Tungod kay nakadungog siyang Moses anak. Unya, nausap ang nauna ni Lord. Ingon si Lord, sige Moses, my presence will go with you. Hallelujah! Praise God! Nindutan, no? Ngayon ka, Lord, o wala mga ka, undangon ko ni. Ngayon sige, Lord, grabe. Lover, jugay ka sa kong presensya. Nalipay man ko si mong kinabuhi. Sige, sige, I will be with you. Kuyoganti ka. Kang Joshua mga igsoon, gisugo niya si Joshua to take over ni Moses. Pero si Joshua mga igsoon, lahi ang iya, lahi ang iyang leadership. Usa siya ka warrior, usa siya ka fighter mga igsoon. Nga this time, lahi na ang iyang gitawag o pagbati. Lahi manggutong sige ra kag panggubat, lahi na putong ikanay mag-lead kay kakita manggud si Joshua unsa ka klase ng mga tao nga gilidan ni Moses. Nakaingon si Joshua, kaya ka ni nako. Unsa kay mahitabo ani ako'y mulidan nino? Di na ko kayang suno ng heart ni Moses. Pero sadang si Joshua ning obey lang step by step. O kung sige pabuhat ni Lord sa yaha, igsoon. Giingnan siya ni Lord, I will be with you as I was with Moses, I will be with you. Ingon nga nagig-uban ako ni Moses, Joshua, makig-uban po ko ni mo. Resulta ni siya sa step by step, little by little, mga igsoon nga si Joshua, nag-obey si Lord, ni Lord. Nga bisan og paminaw niya, sukwahi na ni sa akong ginahuna. Gisayon ang kag, manong sila gubat. Ilang lumpagod ang gingharian sa Jericho. Pero ang instruction ni Lord, sige, Joshua, pagkuan mo, pagmarcha mo, pagmarcha. Kada siya, mga example na siya sa pag-obey ni Joshua, pagmarcha mo. Kausa sa kadlaw, unom kadlaw, sige, marcha sa kadlaw, kausa. Then ikapito kadlaw, pito ka marcha, tuyok-tuyok sa Lapu-Lapu City. Ingos Joshua, Lord, gubat mo ka na itong tuyo. Jogging naman niya itong gikuan. Sabi, good for the heart ni. Tinood na. Igsoon. Pero gituman ni Joshua. That is why, all throughout the book of Joshua, kung yun ang basahon, nagmalampusan yun. Nga naman, ang kanunay sulti ni Lord, as I was with Moses, I will be with you. Nga naman, nag-obey man po si Joshua sa yahang mga sugo. Amen. Inay mo dapat dakog power ang obedience. Number 3, panaog na ta, mga apostles obedience. Kuyaw ni sila mga igsoon. Mga katubang mga disciples si Jesus, nga nahimong apostles, first, sa pa si Jesus, disciples ang pangan nila. Pero sa dihang nawa na si Jesus, nahimo silang apostles. Kaya ang word nga apostles is sent out. Pinadala, mga apostles. Samtang napa ang mentor, at gitawag sila og disciples. Kaya may mentor, disciples. Pero sa dihang wala ang mentor, gipadala na sila, ang tawag na nila karon apostles. O sa may ilang pag-obey sa Ginoo, gibadlong sila nga, stop na lagi mo. Ayaw na mo sangyaw na nga ni Jesus. Ayaw na mo sigig ganang hatag kaguliyang sa ato ang syudad. Undangan na ninyo. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Kaya pala mga isun kasi gisultihan ni mga kadagkuan sa balaod.
Grabe, matod pa niya. Mas tumanon pa na mo ang Diyos kay kaninyo. Yes, pwede mo, doon na mo ikatungod nga mo pibilanggo na mo, doon na mo ikatungod nga mo silot na mo, pinagis pagbunog, pagpatay. Sige, buhata na. Pero mas pilion na mo ang pagtuman sa Ginoo. Alang nila mga igsoon, way bili ang among kinabuhi. Kung dili na mo ihatag sa Ginoo. Kung tungod lang sa among pagtuman sa Ginoo, inyo ming patyon, do it. Buhata. Because we rather obey God than human. Usahay ang mga kahadlok, usahay mga paghulga, mga igsoon, mao na makapaundang nimo, pero og tinuod kang obedient sa Ginoo, mingon ka, Lord, whatever will be, will be. Kung unsa may mahitabo, sige, tuguti. Ang importante, mo-obey ko sa imuha. Ingana ilang sinultihan mga igsoon sa mga apostles. Grabe. Acts 11:21, then the Lord's hand was with them. Tungod sa ilahang pag-obey ni Lord, si Lord wala pod mo biya sa ilaha. Ang mga kamot sa Dios kanunay nga nagatabang sa ilaha. And the great number of people believed and turned to the Lord. Tungod sa ilahang pagtuman sa Dios. Ang Ginoo wala mo talikod. Ang Ginoo wala mo palayo. Ang Ginoo magpasagad sa ilaha. Kung basahon ni mo tibuok, Acts mga igsoon, na yung mga milagro. Na panahon gani nga, nabilanggo si Peter, tingala lang nga, niabli kalit ang bilangguan. Niya, gikuhi siya sa anghel nga, sige gawas na kay abli na. Gawas po siya, ito siya damgo lang ni. Pagkawas, tinuod man di eh. Doon ay panahon si Paul na bilanggo mga igsoon, nag-away sila dito niya, nilinog na yun ang prisuhan, nangaabli. Grabe! Bisan pagtuwa sa sulod sa prisuhan, naagya po ng Ginoo. Alang sa mga tao nga matinumanon sa Dios, dili o dili ka palayan sa Ginoo. Kanuna siya magpaduol sa imuha. Pakpakan na to si Lord ana mga igsoon. And number 4, our obedience. Hindi matapad, ikaw na pod ni. Ikaw na pod. Human naman ta. Ato naman nasigutan, awa lang kita mag-isugot ni Abraham, kay layo na kay ito. Human naman tang Moses, human na tang Joshua, human na tang mga apostoles. Karon ikaw na po itong hisgutan. Will you obey the Lord? And the Lord will be with you also. Amen. Hallelujah. Kanabitang maingong ka nga ang Ginoo manaka nimo. Di na ka kinanglan nga moingon pa ka ang Ginoo manaka nimo. Pag mo-obey ka ni Lord, automatic na si Lord mag-uban nimo. Di na ka ilang i-declare nga ang Ginoo manaka naapod nako, naapod nimo, uban nga way siguro. Na man mga pasiyaw ba nga ang Ginoo niya kanimo, wapay siguro. Papa ko na siguro. Tinuod man na ubay siguro kay wa magay ka mag-obey. Pero mag-ison balik ko nako, kung obedient ka sa Ginoo, automatic na nangaubanan ka sa Ginoo. Siya mismo mo volunteer, kuyugan ka. According to Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father. This is the final agenda of God para natong tanan nga pa lakton ta. Pasultihon ta sa pulong sa Ginoo. Kay balo ba mo mga igsoon? Ang atong panahon karon nindot kaayo. Kaniadto sa maunang panahon, Old Testament, si Lord move siya. Usara ka tao yang gamiton. Usara ka tao yang sangkapan sa iyahang gahom. For example, si Samson, si Gideon. Bisan ka si Abraham, nagsusig-usa. Nya si Moses sa mo pick up na po siya. Usa-usa lang si David na po. Then sila si Solomon. Usa-usa lang. Iyang sangkapan sa balang espiritu. Pero iyang gisulti mga igsoon sa Joel chapter 2, isa sa katapusang panahon, sa katapusang mga adlaw, akong ibo ang akong balang espiritu sa tanang katawhan. Apil ka. Apil ka nga gigamahan sa Dios. Apil ka nga gisugo sa Dios. Tanan. Matod pa niya. Bisan mga tigulang, magdamgog mga damgo. Kasi pasabot na. Ang mga tigulang, mga igsoon, wala naman na damgo kayo. Amot pasot, wala na tinguha ba?
Pero bisag mo abot sa edad nga tigulang na, mubalik ang iyang bagong tinguha sa pag-alagad sa Ginoo. Mabuhi iyang damgo, he will dream again. Grabe. Niya ang mga laki, babae, mag-prophesy na. Kanya ito mga ison, dili pwede ang mga babae mo sultis pulong sa Ginoo. Pero karon pagkabot sa ang Espiritu, babae lalaki mag-prophesy sa pulong sa Ginoo. Doon ay mga pagtulunan, mga ison na hangtod karon wala pa masulbad. Mingon sila nga, ang babae di man pwede muwali, ang babae di man pwede musultis pulong sa Ginoo, bawal man na. Nga naman ang simbahan nga ang babae, igsoon, ingon ang Bible, pag-abot sa balang Espiritu, mga lalaki, mga babae, young men and women will prophesy. Usa man ang prophesy, will speak the word of God. Basahin niyo yung Bible sa Joel chapter 2 o sa Acts chapter 2, naana diha gikot na ni Peter. Nga ang mga babae, mga lalaki, wa na gipili, tanan gamiton sa Ginoo. Tungod niini, tanawa sa ubos. And surely, I am with you always. Hallelujah! And surely, sure na God! And it is Jesus who volunteered Himself. So, dili na kinalan mo nga ang Ginoo na mo. Si Jesus mismo ang nag-volunteer. If you obey, if you will do this, surely, I am with you always. Until what? To the very end of the age. Masay pasabutan na. Hangtod katapusan sa imong edad. Hangtod buhi pa ka. Hangtod mahuman ang imong trabaho. Ubanan kas Ginoo. Pakpaka na to si Lord mga isoon. Wow! His presence will be with us. Your obedience will always invite the presence of God. So God will give us rest when His presence is with us. He will give us victory and He will give us success. Gusto ka ani? Tagaga kapahulayan, kalinaw, kalipay, katagbawan. Tagaga kadaugan, batok sa imong mga problema. Batok sa mga trabaho sa kaaway. Batok sa mga entrapment sa kaaway. Mudaog ka. O tagaga kalampusan sa mga buhat sa imong kamot. Gusto ka mag-business? Gusto ka mag-himog something? The Lord will bless the works of your hands. Because of His presence will be with you always. Your obedience invites God's presence. And right now, choose to obey and you will enjoy His presence. Pakpakan na to si Lord mga igsoon. Pakpakan na to yung presensya o manindog ta. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. So this time, let us evaluate ourselves. Obedient ba yung kus Ginoo? Kita ra nasayod ana. Obedient ba ko ni Lord? Before ta musugod sa 2026, igsoon. Kung doon na may mga butang nga imong gisupak-supak si Lord, doon ay mga panahon nga imong gisupak-supak si Lord, o doon ay mga angay ni mong buhat, puruan o buhata, sugti karon. Ayaw pagsugod nga mutikang ka sa 2026, wala na mo masitdaan tanan. Especially, your obedience. Life is too hard without the presence of God. And life is nothing without the presence of God. And life is not life at all without the presence of God. What is victory without Him? What is your success without Him? What is happiness without Him? Life is not life at all without the presence of God. And the presence of God will come through your obedience. Thank you for the presence of the Lord. Hallelujah. Father, thank you so much for your presence today. Lord, tudlo imig dugang Ginoo. Nga maalay na mo ang kaugalingon diha sa imong kabubuton. Nga Lord, among maabide ang among kaugalingon diha sa imong mga pulong, Lord. Ug makaakpod mi papan diha sa imong gusto. Dili among gusto, Lord. O God, maka-accomplish po sa mga
assignment namo, Lord. Thank you, Lord God. Church, doon ay mga arguments usahay sa atong unahuna. That you cannot serve the Lord because you are working, you are studying, you are doing something. Igsoon, gusto ko masayon mo. Serving God doesn't mean nga imong biyaan tanan. Biyaan na may imong trabaho, negosyo, sa diha, pamilya. No, dili na may pasabot. You can still serve the Lord wherever you are. You can still serve the Lord when you are working, when you are doing your business, when you are studying. You can still serve the Lord. Serve the Lord within your sphere of territory, within your territory, within your world, mga igsoon. You can serve the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Atong awitan si Lord, mga igsoon, kay ikaw. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Asa ko mo ako, kung palayo kanimo, na ako'y mahimo, kung wala ka, o Ginoo. Yes, Lord, naginangnan mi kanimo Dios. Tanan kong mga plan, ginatugyan ko kanimo. Hallelujah. Kay ikaw lang ang nasayo sa ako, kaya ugmaon. Hallelujah. Kinanglan na mo ang pasensya, Ginoong Diyos. Kay ikaw ang dalang o Diyos ka, ang gusto, ang paglaon, o katapat mo sunod, ako kanimo, o Ginoo. Asa ko mo ako, kung palayo kanimo Dios. Lord, diharag yun sa imong presensya, Ginoo, ang tanan. Amo makaplagan, O Dios. Wagin may mahimo kung wala ka. Lord, we need your presence. Thank you, Jesus. Ang tanan na mong plano, Ginoo, among ibutan diha kanimo. Among i-align, Ginoo, sa imong kabubuton. Kay ikaw man ang nasayo sa ako, kaugmaon. Kay ikaw ang dalan, ang di mabuhi, kamato.
balik ko mag-isang kay ikaw. Kay ikaw, magdala ng kinabuhi o kamaturan. Kung ikaw ang angkop, oh Diyos, ikaw ang gusto, ang paglaro, kakatawa, sito Alay ko ng imong ngalan ng Diyos sa walang katapusan. Thank you, Lord. Sa among pagkinabuhi, Ginoo, tudluin mi sa pagtuman, O Diyos. Tagain mi kusog, Lord. Tagain mi dugang, O Diyos, ang kahibalo. How to obey you more and more, O Lord. Lord, tuguti usab, Ginoo, nga among masabtan ang mga butang nga imong gustong ipahuman sa among kinabuhi. Lord, among masabtan ang imong mga instructions aron makatuman min nimo, Ginoo. Lord, pasaylo ami sa mga panahon nga wala mi magtuman. Pasaylo ami, Ginoo. Usahay among kinabuhi, mahimong magpatuyang lang. Kapan, Lord, ining orasa. In behalf of your people, Lord, forgive us. Cleanse us, Lord. Prepare us, Lord, for something great, Lord. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. I want to pray for you, for all of you. I want you to lift your hands to the Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ, nagsulti ka sa imong pulong, O Lord, nga kung unsa imong isugdan nga mga maing butang sa among kinabuhi, matinud-anon ka nga tiwas na ini hangtod sa imong pagbalik. Lord, samtang nagpadayon ka, O Dios, sa imong pamuhat sa among kinabuhi, tudloy pud mi niya nga ang imong mga kaanakan nga imo nang nasugdan sa mga maing buhat, Lord. Imo nang nasugdan ang ilang kinabuhi, Lord. Daghan ng mga maing butang imong gihimo sa ilaha. Lord, nagampo ako, Ginoo, nga imo ming tudluan, O Dios, matag adlaw sa imo mga pulong. Lord, nga mahimo ming masinugtanon kanimo sa kanunay. Lord, tabangi mi nga mo makasing-kasing usba, O Lord. Change our hearts, Lord God, to be obedient to you. Lord, no matter what happens, dili tungod sa dili makababag ang mga kahadlok, mga pagduha-duha, kabalaka. Lord, tungod kay bisag unsay may tabo ning kalibutan na ikaw ra mong gid among kadalangpanan. Ikaw ra mong gid, Ginoo, ang amo ang maduulan, walay lain. Ikaw ang among manluluwas. O ikaw ang nagasaad, Ginoo, nga imo ming dalhon sa imong gingharian. Busa akong gihalad kanimo, imo mga kaanakan, Lord. Ginoo, pasabta kami. Dugang pa sa imong gusto sa among kinabuhi, Lord. Aron masunod namo, Ginoo. Salamat, Lord, nga imong usbon ang among pangunahuna, nga maalain sa imong kabubuton, O Lord. Ang among mga kasing-kasing, Ginoo. Ang among mga buhat, Lord, nga maalain po sa imohang ipabuhat ka namo. Lord, nga mahimo ming mabungahon diya kanimo, Ginoo. Akong gihalad kanimo karon imong mga kaanakan, O Dios. Ug salamat, Ginoo, nga tungod nini ang imong presensya kanunay namong masinati, Ginoo. Nga mag-enjoy may sa imong presensya. Kaya kung naang iyong presensya, naang kapahulayan, naang kadaugan, naang kalampusan, naang panalangin, Ginoo. Lord, walay kapuslanan ang kinabuhi kung wala ka, wala ang imong presensya. So Lord, salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. That our obedience, Lord, will invite your presence every day. Thank you, Father. Thank you, Father. Ako karong, O Diyos, nga decree and declare the blessings, Lord, nga imong itagana alang sa imong kanakan,
imo mga treasured possessions, Lord God. Imo mga pinangga nga mga katawhan, Ginoo. Akong i-declare ang mga panalangin nga imong iandam na alang kanila, O Dios. Kaya karong si Manaha, Lord, ilang ma-enjoy, Ginoo, ang spiritual blessings, Lord, because everything starts in the Spirit. Lord God, even ang mga material blessings, physical, Ginoo, kaayuhan sila mga panglawas, Lord. Financial blessings, Lord God. Lord, let your favor, O God, Lord, madayag matag-adlaw, mag-manifest matag-adlaw. Lord, salamat o Diyos, Lord God, I declare even emotional blessing. Lord God, kalinaw, kadagaya, Lord God, sa sulod sa kasing-kasing na Ginoo, ang kalipay katagbawan in the name of Jesus Christ. And Lord, I also declare and decree and declare, O God, Lord, that the blessing for the family, Lord, naa Ginoo kanunay, naa ang panagiusa sa matag pamilya, naa ang kalinaw, naa ang kalipay sa sulod sa pamilya, naa ang panagiusa sulod sa pamilya. I pray, Lord, alam ni ato mga managtiayon, banang asawa, O Dios, nga sila Ginoo imong panalanginan, nga magakaligon ang ilang relasyon, lugar sa matag usa. Na Lord God, ang ilang relasyon, ikaw ang masintro, Ginoo. Salamat, Lord, isa sila mga anak. Lord God, ang relasyon maayo ra, Ginoo. Ang tanan, O Dios, Lord, doon ay panagiusa. O tuguti nga matagbalimalay, mag-overflow sa panalangin. In the name of Jesus, all throughout this week, Lord God, there will be an overflowing of your blessings. In the name of Jesus. And I declare the blood of Jesus will cover us, Lord. Salamat nga imo mga anghel, magalibot ka namong tanan, O Dios, Lord, usag-usan namo. O kami tanan tinabunan si mahal nga dugo, Lord. Ayaw tuguti ang mga dautan. Ayaw tuguti ang mga katalagman, Lord God. Ng mga dautang plano sa kaaway nga magmalampuson. Hinoon karong orasa, akong i-dismantle, akong giguba, i-demolish ang tanang plano sa dautan, batok sa iyong kanakan. In the name of Jesus Christ, dili kini magmalampuson. Lord, for the glory of your name, kining imo mga kanakan, Ginoo, kanunay sila nga magmadaogon. For the glory of your name, kanunay sila malampuson o mapungahon. Hallelujah, hallelujah. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you will overflow with hope by the power of the Holy Spirit. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of our Father, the God of heaven, and the fellowship, the fullness of the Holy Spirit be with us all. Hallelujah. Come on, let's give glory to Jesus. Yes, we give glory to you, God. Now to Him who is able to keep us from falling, to the only God, our Lord, our Savior, and our King, who sits on the throne, all the glory, honor, worship, majesty, authority, praises, and dominion be yours alone, O God, in the mighty name of Jesus Christ, and all God's people will shout. Thank you, Lord. Let's all be seated.